tinatawag nilang budget process. So pakitulungan lang yung ating mga kababayan na mas maintindihan o mas ma-digest kung papaano ba pine-prepare itong budget at papaano ito pumapasa sa BICAM bago pirmahan ng ating Pangulo. Yes, thank you sa Pierre Aaron. So, itong ating budget process, yan ay actually parte ng mas malaking public financial management process, no? Pero ang budget process talaga yung pinakamalaking tipak nitong proseso na ito. At actually, yung ating Philippine budget process, nagsisimula actually yan mga the year before pa mga last quarter. Kasi minsan nangyayari dyan, in preparation for the budget call na i-release ng DBM. Ang budget call ay mga instructions ng DBM sa mga ahensya kung paano nila i-prepare o kanilang formulate kanilang mga budget. So, nagsisimula na yun doon, no? And then, yung first to second quarter, kapag na-release na o na-issue na yung national budget call, ay magsisimula na yung pag-prepare, no, ng mga ahensya ng kanilang mga budget. So, yan yung first to second quarter na tinatawag dyan. Kasama din dyan actually yung mga konsultasyon sa mga regional development councils. At ideally, yung mga civil society, kasi dapat meron din CSO consultation, no? Sa amin, sa mga civil society organizations, dyan sa punto na yan na first to second quarter ng the previous year. Tapos, in-description ko na previous year kasi the budget that we will be tackling would be the next year, which is yung magiging current year na, yung 2027, no? So, ganon. Ngayon, yung third to fourth quarter, ang nangyayari po dyan, nagkakaroon na ng mga technical budget hearings ang DBM with the agency. So nagkakaroon na dyan ng negotiations between the proposed agency budget at saka syempre yung budget ceiling na tinakda ng DBM, no, o ng DBCC, yung Development Budget Coordinating Committee, at saka yung syempre yung kasi dyan nagkakaroon ng parang tunggalian, no? Syempre merong proposed budget yung ahensya, pero ito lang yung budget ceiling nila. So, nag-meet sila in the middle, tapos meron tinatawag na fiscal space, yung tier 2 budget, kung saan yun yung pwede maging dagdag na budget ng mga ahensya. Pagkatapos po nung first 4 quarters na yan, aakyat pa yan actually sa sa ating cabinet at saka sa presidente para for further review, no, yung ating budget. Pag nasala na po sa level ng DBM, technical budget hearings at executive review board deliberations. Ngayon, pag dumating na po yan sa ating sa cabinet at sa presidente po natin, doon na maplansya yung magiging final budget levels. Both yung tier 1, pag tier 1 po yun yung mga ongoing programs ng gobyerno, no? At yung tier 2 na ang pondo ay galing sa fiscal space, yan po naman yung mga additional na budget ng mga ahensya. Pwedeng bago, pwedeng for expansion. Yan. Ngayon, so yan, July, no? So hanggang July. So dumako na tayo submission and review ng July. And then yung August, printing na yon ng budget documents. At August, ito nga August 12 or 11 ba? Transmit na ng Office of the President o ng DBM, no, yung kanilang President, ang tawag po sa ang formal na tawag sa budget ng Pangulo ay President's Budget. Ibig sabihin, nandiyan na yung National Expenditure Program, nandiyan na yung sources of financing, staffing summary, yung summary ng ng staffing. Sabihin yung personnel ng gobyerno, kumakawali ng gobyerno, and yung allocation nun. At saka syempre, mahalagang ding annex doon yung President's Budget Message. Yun yung instructions, yun yung pronouncements ng presidente, policy pronouncements niya sa budget, nalalaman ng budget na kanyang pinopose para sa bansa. Ngayon, pag na-transmit na po yan ngayon sa ating konstitusyon, sabi po doon, kailangan i-transmit muna sa House. Mag-emanate sa House, no? Yung budget natin. So, mangyayari po dyan ngayon, starting this Monday, ay magkakaroon na ng budget hearings, no, sa House. Although itong isang araw ay na-receive na rin ng Senado yung yung kopya ng NEP, no. So ngayon,
pag dumaan na po yan sa yung ating budget hearings yan eh. So both the committee, ang committee hearings po natin ay dalawang levels yan, no? Sorry. Yung hearings natin dalawang levels, so committee tsaka plenary. Ang standing committee na nag-aasikaso ng budget ay ang House Committee on Appropriations sa House, sa Kamara. Tapos sa Senado po ay yung Senate Committee on Finance. Yan. So yun po yun, no? Tapos po yung mga dadaan ng committee hearings yan per agency. Tapos po pagkatapos ng committee hearing magkakaroon ng committee report, no? At yung committee report na yun po ang isasalang sa plenaryo para dinggin ng buong body na, no? At dito na po magkakaroon ng numbering kasi 'di ba yung numbering ng natin ng ating mga bills. So magiging General Appropriations Bill na yung ating proposed national budget, no? Matatandaan nyo, yung President's budget, yun yung proposed budget ng Presidente, pero pag dumaan na yan sa Kongreso, ay magiging General Appropriations Bill na siya. Ngayon, dahil merong bersyon ang Kongreso, ang House, no, ang Kamara ng kanyang budget, yun po yung General Appropriations Bill. Ngayon, merong parallel na proseso sa Senado. Ang kailangan lang nilang gawin ay meron silang version from the GAB, no, from the GAB. So gagawa sila ng version mula din doon sa General Appropriations Bill na itatransmit ng Kamara sa Senado. So yan na po yung mga nakita niyo po dito ay third to fourth quarter na legislative hearings. No? So magkakaroon tayo ng both parallel sessions yan, no? Committee tsaka plenary sa House tsaka po sa Senado. Tapos po pagka nagkaroon na ng dalawang version, di ba? Ang General Appropriations Bill, ang Kamara, tapos merong version din niya ang Senado ng General Appropriations Bill, ay magsasama-sama sila, tinatawag natin na bicameral conference committee. So merong delegado yan, no? Conferees from both House and the Senate. Tapos po ay didinggin nila yung budget para maayos yung mga gusot, no? Yung mga conflicting provisions ay kanila pong aayusin. Yan po yung mangyayari mga November, December, no? Minsan pa kasi pag late talagang December na nangyayari. So, yun po, no? And then pagkatapos po noon ay magkakaroon ng bicameral conference committee report na ira-ratify ng both houses separately. At pagkatapos po noon, pagka na-ratify na yon, ay may tinatawag na enrolled bill. Yun na talaga yung magiging final na bill o na budget document na itatranspit sa Pangulo for his signature. Ngayon, ang Presidente, bago niya pirmahan yung budget, ay meron siyang tinatawag na veto power. Ibig sabihin nun, pero kasi ang veto power ng Presidente ay line item veto. Hindi tulad ng ibang batas na pag vinito mo yung isang bill, ay yung buong legislative measure ay walang bisa. Pero sa budget po, line item yun. Ibig sabihin, pwede siya magpasa walang bisa ng ilang mga provision sa national budget nang hindi na-apektuhan yung buong national budget. So yon. Pero hindi na siya pwede magdagdag. At this point sa may bicameral na, no, sa meron ng enrolled bill, hindi na siya pwede magdagdag ng additional budget. Ang pwede na lang niyang gawin ay ipawalang bisa yung ilang mga provision doon na hindi niya magustuhan. Siyempre, meron dapat yan veto message para ma-justify kung bakit binito yung ilang mga budget line items or special provisions, general provisions sa ating pong national budget. Ngayon, by December, syempre kung on track yung pagpasa ng budget, the ideal kasi is that before the year ends or by the year ends, so December 31, dapat meron tayong pirmado na General Appropriations Act. Yun na po yung batas. Para pag next year ay meron tayong implement na national budget. So pag yan po ay kaya napirmahan na, ay magkakaroon na po tayo ng General Appropriations Act, no? Tandaan po natin na ang budget, ang national budget natin ay batas, no? So